Never forget. Huwag mong kalilimutan. Yan po ang ating topic sa ating devotion ngayong umaga. At ang ating verse na pagdinilayan ay kukunin natin sa Psalms 103 verse 2. Napakaganda po ng mensaheng ito ng Diyos para sa ating lahat. Kaya naman, samahan po ninyo ako dahil tuturuan tayong muli ng Diyos sa kanyang mabuting balita na ihahatid sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. At ganun din magandang umaga sa ating mga manonood sa YouTube channel natin, Ate Mabs TV. Magandang at sa God Loves You din po pala. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang inyong araw ng Sabado? Today is January 10. Ang bilis talaga ng panahon. Halos magkakalahati na naman ang buwan ng Enero. Pero ang maganda po doon, tayo ay nananatiling malakas at nakakapagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya naman, simulan na po natin ang ating devotion. Buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Psalms 103 verse 2 sa New International Version. Sa Tagalog, ito po ay sa mga awit 103 verse 2 na kung ganito po ang Bible ninyo, tulad ng Bible ko, ay buksan po ninyo yan sa page 595 ng Lumang Tipan. Yan po. Halos nasa kalagitnaan na po yan. Ang mga awit 103 verse 2. Yan. Sige po. Bago po ako magpatuloy, i-check lang natin yung ating pong sound. Kung malinaw tayong naririnig, para sigurado po tayo. Sound. Yun. David is Thank you, Lord. May sound tayo. today. There are plenty of songs. Yan. Sige po. Tayo po ay sige po, basahin po natin ang ating pong verse na pagdinilayan ngayong umaga. Sabi po sa Psalms 103 verse 2 sa New International Version, Praise the Lord my soul and forget not all His benefits. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon, na kami ay muli mong binigyan ng pagkakataong makapagpurit, makapagpasalamat sa iyo. Puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. Be with us, Father. Manguna ka, Panginoon. Tanging boses mo lang siyang marinig at ikaw lang ang nais naming maparangalan, mapapurihan, at maluwalhati sa mga sandaling ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang umaga po sa inyong lahat. Blessed Saturday morning po, Ate Jade. Ngayon po ay napasalamat ako sa Diyos, no? Okay na tayo. Although talagang ang lamig pa rin ngayong araw. Sige po, basahin po muna natin muli yung ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Sabi po sa Psalms 103 verse 2 sa New International Version, Praise the Lord my soul and forget not all His benefits. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia. Mga awit 103 verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon.
sa mga mag-tune in po dito sa atin pong daily devotion ay huwag po malito. Tayo po ngayon ay nasa ating spiritual wellness, sa ating daily devotion life. Ito po ay araw-araw natin ginagawa upang papurihan ang ating Diyos na buhay. Kailangan po natin gawin at unahin ang ating Panginoon sa lahat ng oras at sandali ng ating buhay. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating mga plano, ano man ang ating mga naisin sa buhay, dapat po God first. Siya muna sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman, kasama sa ating Hobbs TV ang spiritual wellness. Hindi po sapat na okay lang ang ating physical na pangangatawan, pero ang ating spiritual ay hindi po maayos. Napakahalaga po ng ating pong relasyon sa ating Panginoon. Sige po, tayo po magpatuloy sa ating pong devotion na ang title ng ating devotion ngayong umaga ay Never Forget. Huwag mong kalilimutan o huwag kang makakalimot. Napakaraming bagay kasi ang hindi natin dapat kalimutan. Tulad ng sinabi sa ating verse na binasa ngayong umaga na si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabuti niyang gawa. Ito pong chapter na ito ng mga awit 103. Dito po ang kinakausap ni David, ni Haring David, ay ang kanyang sarili. Hindi niya po di ba kadalasan ng kanyang mga isinulat ay kinakausap niya ang mga tao to inspire them, to guide them. This time, ang kinakausap niya ay ang kanyang sarili. Magandang umaga po, Ate Lucy. Good morning to you. So, dito po kinakausap niya yung sarili niya. Kaya sinabi niya, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Sinabi rin niya po sa verse 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Hallelujah. So tayo ba kinakausap natin ang ating sarili para sabihin, hello, kausapin mo ay papurihan mo ang Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na nagmamahal sa iyo, Diyos na tumutulong sa iyo, Diyos na nagpo-provide sa iyo. Diba? Kasi yun po yung dapat natin na ginagawa. Kaya kung makakalimot ka, paalalahanan mo yung sarili na dapat mo papurihan una sa lahat ay ang Panginoon, ang Diyos na nagmamahal sa atin ng tapat. So sabi dito, humans are forgetful. Tayo daw mga tao, makakalimutin tayo. Totoo po yan, no? Marami tayong bagay na nakakalimutan at minsan sinasadyang kalimutan. And we forget what God has said. What God has said. We forget what God has done. We forget what He's called us to do. And we forget who He's called us to be. Yun ang nakakalungkot. Sometimes, even yung mga sinabi ng Panginoon sa atin, nakakalimutan natin to. Yung mga nagawa ng Diyos sa atin, nakakalimutan din natin. At maging yung mga pagtawag ng Diyos sa atin, nakakalimutan din natin. Na dapat hindi, di ba? Huwag naman sana natin kalimutan ang kabutihan ng Diyos sa atin, ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga inuutos, ang kanyang mga salita sa kanyang aklat, sa Bible, di ba? The word forget can mean two things. To not remember, sometimes by accident, or to ignore, sometimes on purpose. To forget is to fail to hold something in our minds. Pag sinabing nakalimutan, dalawa po ang ibig sabihin yan. Maaaring aksidente mong nakalimutan o talagang on purpose, kinalimutan mo na. Kasi pwede mo sadyain nakalimutan ang mga bagay na nangyari, ang mga bagay na
na sinabi sa'yo, di ba? Sometimes yung mga pangako natin ay hindi natin nagagawa, sinasadya nating kalimutan, di ba? Kasi ayaw na nating tuparin. So in dalawang kadahilanan ng to forget. And to forget is to fail hold something in our minds. Yung pag nakalimutan na, yan na yung nawawala na sa ating isipan. Dalas, ay oo nga, nakalimutan ko. Ganun tayo no? Ay, yung salitang nakalimutan ko, ikaw lang din nakakaalam yan. Kung sinasadya mo yung pagkalimot o by accident, nakalimutan mo. Kasi mahalaga po yun. Dapat tandaan natin, ano ba yung pagkalimot na nagawa mo? Ito ba'y sinadya mo? O ito ba'y hindi mo, by accident lang, na talaga nag-slip lang sa mind mo? So, ikaw lang din na nakakaalam yan. Di ba? Kasi madaling sabihin, ay sorry ha, pasensya ka na, nakalimutan ko. Pero deep inside your heart, hindi yun ang totoo. Kaya dapat maging totoo tayo sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Diyos. Diba? Minsan yung, Lord, sorry, nakalimutan ko magbasa ng Bible. Diba? So, talaga bang nakalimutan mo ng by accident or on purpose nakalimutan mo magbasa ng Bible? Or, Lord, sorry, hindi ako nakapag-pray. Along the way, nasa biyahe ka na. Hindi ako nakapag-pray pagising ko, Lord. Sorry po. At least, you are aware, no? Na hindi ka nakapag-pray. Pero, sana, totoo yung sinasabi mo, na yun ay nakalimutan mo by accident, but not on purpose. Napakalaga po nun. Huwag nating sadyain, no? Nakalimutan ang mga napaka-importante mga bagay na ito na dapat natin gawin para sa Panginoon, para sa ating connection sa Kanya. Diba sabi nga natin kahapon sa ating devotion, be connected always sa ating Diyos. So huwag natin kalilimutan yon. Napakahalagang bagay po niyan. Lalo't ang mga ito ay patungkol sa ating po relationship with the Lord. And sabi pa dito, when faced with hard things, we might beg for miracles or plead for provision. But when we get the thing we ask for, we can still tend to forget what God has already done for us. We're not alone on this. The Bible is full of stories about people forgetting God. But that doesn't have to be us. That doesn't have to be you. So minsan sinasabi dito, pag may problema, pag may pagsubok, pag may sakit karamdaman, pag tayo sobrang nasa mga panahong may mga difficulties, tragedies, mga depression, mga panahong natatakot tayo, lapit tayo sa Panginoon na talagang tayo ay halos magmakaawa na Lord, tulungan mo ako sa problema ko. Lord, tulungan mo ako masolve yung problema ko. Lord, i-provide mo yung mga pangangailangan ko. Pero pag tinugon na ito ng Panginoon, after that, na matanggap natin yung kasagutan sa ating mga panalangin, ay nakakalimutan na natin ang Panginoon. Nakakalimutan na natin na, oo nga, si Lord nga palang nagbigay nito. Diba? Si Lord nga palang nag-bless nito sa akin. Si Lord nga pala ang nag-provide kung bakit ako nagtagumpay sa mga bagay nito, kung bakit ako nakabayad sa aking mga utang, kung bakit ako nakabayad sa mga bills ko, kung bakit ngayon successful ako. Ang nakakalungkot, nakakalimutan natin kung sino talaga ang tunay na nagpala sa atin. Sabi nga, masyado tayo na-overwhelmed sa maraming blessings. Marami tayong pinagpapasalamat. Thank you sa mga blessings. Pero we forgot yung tunay na nag-bless, yung blesser, yung tunay na nagbigay. Diba? Minsan nga, nakakalungkot pagka may mga tao nagpapasalamat. Ang daming pinasalamatan. Lahat, thank you for the blessing. Thank you, Lord. Sometimes, yung Lord hindi pambanggit. Salamat sa nasa taas. Diba? Sino yung nasa taas? Diba? May mga taong ganun eh. Nagpapasalamat, pero nagpapasalamat sa nasa taas. Sino yung nasa taas? Why can't you boldly mention the name of God?
And thank you God, thank you Lord for the blessings. Tunay ka nagpapasalamat sa Diyos, yung taos sa puso mo na nagpapasalamat ka sa kung anong meron ka, sa kung anong tinanggap mo, sa kung anong pagpapalang meron ka, sa kung anong mga bagay na natanggap mo dahil ipinanalangin mo. Di ba? Ang nakakalungkot minsan, inaagawan pa natin ng glory si Lord. Yung mas nagpapasalamat ka kasi, kaya ko naman nakuha yan, kaya ko naman nagawa yan kasi magaling ako, kasi matalino ako. Balikan ko lang yung dating napanood ko na video ng mga millennials ata ito, mga Gen Z na talaga nag-video pa siya. At sinasabi niya na, bakit daw ang mga tao, siya daw ang nagbigay, ang pinapasalamatan ng Diyos. Nakatapos daw siya sa kanyang pag-aaral, tapos ang pasasalamatan daw ang Diyos. Di ba talaga shocking yun nung napanood ko yun? Sabi ko, talaga ba? Talaga bang natanong niya yung bagay na yun? Naiisip niya ba o naririnig niya ba ang sarili niya nung sinabi niya yun? Kasi paano ka makakatapos sa pag-aaral mo kung hindi ka tinulungan at ginabayan ng Panginoon at hindi ka binigyan ng katalinuhan nagmumula sa Kanya? Bakit hindi mo siya pasasalamatan? Eh, ang lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito ay nagmula sa Panginoon. Diba? At kahit iyan ay bigay ng tao sa iyo, sa Diyos pa rin nagmula yan dahil binigyan ng Diyos ng, ng blessing ang taong yan upang i-bless ka. Diba? Diba talaga nagulat ako nun. Sabi ko, may mga tao talaga palang sadyang ganun. Nagiging self-righteous, self-centered, nakakalimutan nila na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nagmula sa Diyos. Siya lang at wala ng iba ang tunay na nag-provide nito. Nakakalungkot po. Kaya sana po, sabi nga dito, we're not alone on this. Hindi lang tayo. Even yung mga tao sa Old Testament, sa New Testament, dumaan din sa panahong nakalimutan din nila ang Panginoon. Pero sana, hindi tayo yun ngayon. Huwag nating gawin at tularan sila. Kung hindi, lalo nating pagtibayin yung ating pananampalataya sa Diyos. Pagkakilala sa Kanya, nang sa ganun, ano man ang tanggapin natin sa buhay natin itong pagpapala, ay ma-acknowledge natin ang Panginoon. Na lagi natin paalalahanan ng ating sarili na, hello, ang Diyos ang dapat papurihan at hindi ang sarili mo. Minsan, humarap tayo sa salamin. Kausapin natin ang sarili natin. Oy, Ate Mabs, huwag kang mayabang. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ka nagtatagumpay sa buhay mo. Walang iba kundi ang Panginoon. At siya lamang ang dapat na papurihan. Paalalahanan natin ating sarili tulad ng sinabi ni David sa chapter 3, verse 2, na kinakausap niya yung sarili niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Diba? Huwag mong kalilimutan, mabubuti niyang gawa. Kasi pag nakalimutan natin yun, nakakalungkot, diba? Patulad ng sa paglulokad, pinagpala ka ng kagalingan dahil sa paglulokad, pero sino ang pinasasalamatan mo? Diba, minsan nakakalimutan natin, sobra na tayo nakatutok doon sa lokad, na hindi na natin nabanggit ang Panginoon. Natunay na siya naman ang nagbigay ng wisdom kung bakit ka gumaling sa pamamagitan ng proseso ng paglulokad. Diba? Sa iyong business, dapat naiisip natin na kaya ako successful sa business is not because madiskarte ako, not because magaling ako, but because I have a God who knows everything, who gives me wisdom, who gives me strength, who gives me client. Diba? Kasi kung wala ang Panginoon para tulungan ka, at ikaw lang mag-isa, diba sabi sa John 15 kahapon, lahat ay baliwala, na wala tayong magagawa apart from the Lord. Diba? Kung tayo hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya dapat lagi natin paalalahanan ng sarili natin. Nang sa ganun, hindi tayo maging self-righteous at self-centered.
na para bang tayo ang bida, hindi ang Panginoon. Kaya po dito sa ating Webs TV, hindi po akong bida. Ako lang po ang tagapagsalita ninyo, tagapaghatid ng mabuting balita, pero hindi ibig sabihin, ako na ang bida. Ako na ang inyong itataas, ako na ang inyong papapurihan, hindi po. Walang ibang dapat papurihan sa lahat ng ating ginagawa, kung hindi ang ating Panginoon, ang ating buhay na Diyos. Siya lang po. He deserves all the highest praise, the highest glory. Hindi po ako. Huwag niyo akong gawing idol. Di ba, minsan meron pa nagsasabi sa akin, idol kita eh, wag ako. Maging idol mo si Lord. Kasi si Lord lang, ang Diyos lang. Wala nang iba. At walang pwedeng pumantay sa kanyang kapangyarihan. Kahit anong galing pa natin, kahit anong talino mo pa, wala kang ipapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po Diyos siya eh. Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Diba? Emmanuel, Prince of Peace. Our Savior. Our God. Our Conqueror. Redeemer. Prince of Peace. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Kaya huwag nating agawin yung glory. At huwag nating kalimutan ang kanyang kabutihan sa buhay natin. Kaya tayo pinanghihinahan ng loob minsan eh. Kasi kinakalimutan natin ang Diyos. Lalo na kapag successful ka, kapag magandang nangyayari sa buhay mo, nakakalimutan mo ang Diyos. Hindi ka na nagdadasal, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na uma-attend sa devotion, hindi ka na uma-attend sa fellowship. Iniiwan mo pati ministry mo kung nagmi-ministry ka. Linggo na lang hinihingi oras sa'yo, hindi ka pa nakakadalo. Diba? Ang dami nating pinagkakabisihan. Nakakala natin, kasi magaling tayo, kaya tayo successful na kahit di ako magsimba, kahit hindi ako magdasal, ako'y magpapatuloy sa ginagawa ko kasi galing naman sa akin yung galing. Okay ako. Eh what if, tulad ko, bigla kang na-stroke? Tingin mo, magagawa mo pa mga bagay na ginagawa mo. Ay, hindi, papahintulot ng Diyos sa akin yun. Bakit? Sa tingin mo, bakit hindi? Dahil mahal ka ng Diyos? Yes. Mahal naman talaga tayo ng Diyos eh. Pero hindi ibig sabihin na mahal ka ng Diyos. Ito-tolerate niya yung mga bagay na ginagawa mo. Lalo kapag nakakalimot ka. Darating ang time, paaalalahanan ka niya. Ang ating Diyos ay ating Ama. Nagdidisiplina rin siya. Alam niyo, no, lagi ko na ito sinasabi dito. Ganyan na ganyan po ako. Ang yabang ko. Feeling ko, ako magaling. I don't need God. Hindi ko sinasabi yun, pero sa isip ko, sa kilos ko, ganun na ang dating. Limot ko na si Lord. For 1 year, tanda-tanda ko po yun, may 1 taon sa buhay ko that I forgot God. Yes, minimension ko siya, pero hindi siya nandito sa puso ko. Minimension ko siya para lang parinig ko sa iba na pinapasalamatan ko siya. Pero deep inside my heart, hindi siya ang number 1 sa buhay ko. Ako ang magaling, ako ang bida. For 1 year, walang simba-simba. Walang devotion. Walang ministry. Walang dasal-dasal sa umaga. Wala pong ganun. Talaga pong kinalimutan ko si Lord. At maraming ginawa ang Panginoon para magpaalala siya sa akin. At bumalik naman ako sa Panginoon. Yung mga panahon noon. Balik ulit. Tapos kalimot ulit. Balik ulit. Kalimot ulit. Alam mo yung pag gumaganda rin. Katulad dito sinasabi sa atin na pag nasa problema ka, nasa lugmok kang sitwasyon, dasal ka ng dasal. Lord, tulungan mo ako, please. Lord, kailangan kita, Panginoon. Pag tayo lugmok sa problema, punta ng punta sa church. Attend ng attend sa ministry. Attend ng attend sa mga Bible studies. Nagpapaka-busy sa church. Nagpapaka-busy sa mga fellowship. Pero pagka umukay na, maganda na yung sitwasyon niya, gumanda na yung takbo ng buhay, nasagot na yung mga panalangin niya, hala, nakalimot ulit, uma-absent na sa ministry,
uma-absent na sa fellowship, uma-absent na sa Bible study, hindi na nag-a-attend, hindi na siya nakikita ng mga ka-sisters niya, kinukumusta na siya, hindi na siya sumasagot. Diba? Kahit na anong gawin, kahit anong pag-communicate, wala na. Nakakalungkot. Wag sana tayong maging gano'n. Kasi ang Diyos dapat kasama natin sa saya, sa lungkot, sa kapighatian, o sa kasiyahan, sa kagalakan, sa success, at sa failure. Dapat kasama natin si Lord. Huwag natin siyang iiwanan, huwag natin siyang kakalimutan. Lagi nating paalalahanan. Pag tayo nasa sitwasyon na parang nakakalimot na, gayahin natin si Haring David. Napaalalahanan natin ang ating sarili na, papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Alalahanin mo ang kanyang mga kabutihan sa iyo, na kung bakit ka nagtatagumpay ngayon, this is all because of Him, not because of your own strength, and not because of your own galing. Diba? Kasi nakakatakot pag nakalimutan mo si Lord. Kaya ako po, talagang lagi ko itong binabanggit na yung pagka-stroke ko, yung talagang isang wake-up call sa akin para gisingin ako sa pagkalimot ko sa Diyos. Akala ko hindi ko siya nakakalimutan kasi sabi ko, nagdadasal naman ako, Lord. Nagsisimba naman ako. Pero parang obligasyon na lang sa akin yun. Hindi talaga ako ganun kalalim. Ginagawa ko lang kasi kailangan eh. Kailangan daw magdasal. Although Christian po ako. Diba? Pero hindi ko ginagawa yung lalim. Yung tunay na relationship ko with the Lord. Yung sapat na yung gano'n. Pero hindi naman talaga ako tunay na Christ follower. Diba? Hindi ako talagang tunay na tagasunod ng Diyos. At hindi ako tunay na naglilingkod sa Kanya faithfully. Wala lang. Pag gusto ko magsimba, magsisimba. Pag gusto ko, pag hindi, okay lang. Yung walang commitment. Diba? That's why after kumastok, nag-recommit ako sa Lord. Sabi ko, hindi po huli ang lahat. Gusto ko humabol. Salamat kasi binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi mo pa ako kinuha. Diba? Kasi on that day na na-stroke ako, pwede na ako kunin ng Lord nun. Pero hindi pa eh. Sabi ng Lord, hindi pa. Marami pa akong gustong magawa sa'yo at gusto kong ma-realize mo na hindi ikaw ang magaling. Na hindi ikaw ang dahilan kung bakit ka naging successful sa buhay mo. Hindi ikaw ang bida, kundi ako. Sabi ng Panginoon. Ang totoo naman po talaga. Diba? Napatunayan ko yun kasi wala ka talagang magagawa kung ma-paralyze ka eh. Sabi ko, Lord, talagang apart from you, we can do nothing. Wala talaga. Wala talaga kaming magagawa. And we need to accept that. And that's a fact. Totoo yun. Isa po katotohanan yun. Huwag tayong magmalaki sa ating Diyos sapagkat wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Everything in this world is His. Kanya to. Wala tayong pag-aari dito. Wala tayong pwedeng angkinin atin kahit na ikaw pa ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ikaw nang merong lahat ng material na bagay sa mundo, hindi sa'yo lahat yan. Kaya nga pag nawala tayo sa mundo to, wala ka namang bibit-bitin. Iwan mo lahat yan. Diba? So, hindi sa'yo yan. Diba? Kasi kung sa'yo yan, bit-bit mo yan kahit saan ka pumunta. And sabi pa dito, we've stepped into an ongoing story that's been playing out since the beginning of time. With zero help from us, God has handcrafted this breathtaking world and chosen the unique times and spaces in which we show up. And even though the world seems to get crazier and scarier by the minute, God is always at work in the mess. Diba no? Yun ang kagandahan sa ating Panginoon. Kahit ano pang gawin mo, kalokohan, gawin mong pagkakamali, nandyan pa rin siya para laging ayusin ang buhay mo, buhay ko. Diba sabi ko, Lord, sino ba ako para ayusin mo buhay ko? Eh, ang
kinalimutan na nga kita for so many years eh. Ang tigas na nga ng ulo ko eh. Pero ako pa rin yung concern mo. Ako pa rin yung lagi mo iniisip. Ako pa rin yung lagi mo iniintindi. Ako pa rin yung minamahal mo. At ako pa rin yung gusto mong maging matuwid. Ako pa rin yung gusto mong maging maayos ang buhay. Diba? Sabi ko, Lord, gaano ba ako importante sa'yo? Sino ba ako? Wala naman ako eh. Kung tutusin, ang daming ibang tao, di ba? O lahat naman tayo sa totoo lang. Kaya lang tayo lang hindi pumapansin sa Diyos. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Inaayos niya buhay natin para maging kalugod-lugod tayo sa kanyang harapan. Lalo na po kapag anak ka na ng Diyos. Hindi ka na talaga niya pababayaan kahit anong mangyari. At pinapatunayan ko talaga. Hindi talaga ako pinabayaan ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, kaya napakahalaga na tayo magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Dahil kahit ano pa man na gawin natin sa buhay natin, magpabaya tayo, makalimot tayo, but still, ang Diyos natin laging nandyan para tulungan tayo. We need to remember God's faithfulness in our collective history. We need to remember God's goodness in our personal lives. Marami tayong kwento sa buhay natin na pwede natin ibahagi sa iba. Mga kwento kung paano tayo tinulungan ng Diyos makaahon sa buhay, maging successful, although may mga failures, success ulit, pero sanang lagi mong makita at mabilang, yun lang mga magagandang nagawa ng Diyos sa'yo. Minsan nakakalungkot ang mga tao, wala nang binanggit, kundi wala nang magandang nangyari sa buhay nila, puro na daw problema, puro ng pagsubok, pero sa totoo lang, hindi totoo yan. Dahil kung hindi maganda at kung walang magandang nangyari sa buhay mo, baka wala ka na ngayon sa mundong ito. Di ba? Kasi buhay ka pa eh. Ibig sabihin, meron pa rin magandang nangyari sa buhay mo. Kasi nga, nakatayo ka pa ngayon. Nakakausap ka pa, wala kang sakit, malakas ka. So be grateful sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo. Minsan, yun talaga ang isa sa nakakalimutan natin, ang magpasalamat. Kasi kapag hindi na tayo mapagpasalamat na tao, wala ka nang magandang nakikita. Puro pangit na lang. Kaya imbis na pagpapasalamat, puro reklamo ang nagiging bukang bibig natin. Di ba? Hindi tayo nagiging grateful, hindi tayo nagiging thankful. Dapat maging grateful tayo. Kasi wala namang ginusto ang Diyos na hindi para sa ikabubuti natin eh. Kaya lang hindi natin to nakikita dahil nga hindi tayo mapagpasalamat. Dahil nga hindi ang Diyos ang sentro ng buhay natin. Kailangan maging sentro ng buhay natin ay ating Panginoon. Hallelujah. And sabi pa dito, we can fight against forgetfulness today, right now, by remembering that it was God who created this world and filled it with good things, including us. It was God who offered us mercy when we didn't deserve it. It was God who gave us real purpose to love Him and love others, to know Him and make Him known. Diba, kung nakakalimot ka sa Panginoon, alalahanin mo, siya ang naglikha sa'yo sa mundong ito. Siya ang nagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, ikaw ang lagi niyong inaalala kasi mahal ka niya. Diba? Siya rin ang nagbigay ng purpose sa atin sa mundong ito kung bakit tayo nabubuhay. At yung mercy, yung grace na binigay niya sa atin kahit hindi natin deserve, siya lang ang nakapagbigay niya sa atin. Na kahit hindi ka na, parang hindi ka na kapatawad yung mga ginawa mo, pero pinatawad ka pa rin niya. Yun yung grace, di ba? Siya lang ang nakapagbibigay niyan sa atin. Hindi dahil bumait ka, kaya ka pinatawad ng Diyos. Hindi, dahil talagang ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Siya lahat yan. Kaya sana huwag natin kalimutan yan. Lagi nating alalahanin yung mga bagay na yung ginawa natin at ginawa niya sa atin. And when we pause to remember God's gifts, God's provision, and God's faithfulness, it triggers a powerful response. Worship. Napansin nyo? Kapag lugmok na tayo, tapos bigla nating maaalala ang kabutihan ng Diyos sa atin, yung mga regalo ng Diyos sa atin, yung mga pagpapalang ibinigay niya sa atin, yung mga pagpo-provide niya sa atin, yung pag-iingat niya sa atin, di ba bigla kang mapapapuri sa Diyos? Bigla kang makakapagpasalamat sa Diyos kasi nakita mo muli ang kanyang kaluwalhatian sa buhay mo. Kaya tuloy nagbabalik
loob ka sa Panginoon. Kaya lang ang malungkot, ang iba hindi gano'n ang nangyayari, 'di ba? Nagiging mayabang lalo. Yung pride lalo ang umiiral kasi nagtagumpay ako kasi magaling ako. Sana wag gano'n. Sana instead of maging mayabang is mag-humble down tayo and worship the Lord, honor Him, glorify Him because He deserves it. Siya lang talaga ang walang ibang pwedeng tumulong sa atin. Siya lang talaga. Sometimes hindi natin na-acknowledge yan. Pero ang katotohanan, siya pa rin ang tumutulong. Although may mga taong tumutulong sa atin, ginagamit ng Diyos ang mga taong yan upang tulungan ka, upang tulungan tayo. Diba? Ganun ang Panginoon kumilos. At hindi mo yan makikita kung hindi bukas ang puso't isipan mo sa kanyang kabutihan sa buhay mo. Kaya naman, again, paalalahanan mo sarili mo tulad ni Haring David. O Yahweh, papurihan ka, o aking kaluluwa, at alalahanin mo mabubuting gawa ng Diyos sa'yo. Lagi natin yun ipaalala sa ating sarili kapag nakakalimot tayo. And sabi pa dito, and when we let all that I am praise the Lord. Both God the Father and Jesus explain how to love Him with all your heart, soul, mind, and spirit. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and spirit. Diba? At napakarami pong binanggit na yan ng mga verses. Sinabi yan sa Deuteronomy 6 verse 5, Matthew 22 verse 37, Luke 10 verse 27, na kung paano natin mahalin ng Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ganon siya natin dapat minamahal. Nang sa ganon, hindi natin siya makalimutan. Diba? Sa kahit na ano pang pagdaanan mo sa buhay mo, success man yan o failure man yan, patuloy at patuloy kang magpupuri at magpapasalamat. Kung nagdadasal ka kapag sa mga panong malungkot ka, nagdadalamhati ka, naghihirap ka, mas lalong magdasal ka kapag nandun ka sa panahon ikaw ay pinagpapala. Kasi mas dapat ka magpasalamat, di ba? At huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na nagpapala sa iyo. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Your thoughts and feelings, your passions and desires, your talents and personality, both the physical and spiritual, if it's a part of you, it was meant to praise God. Ayan, di ba? Kaya nga po, dito sa ating Mags TV, meron tayong spiritual wellness, meron tayong physical wellness. Kasi napakalaga yan. Both physical and spiritual ay mahalaga sa Diyos. Kanya galing lahat ito eh. Diba? Kasi kung hindi maayos yung ating spiritual na buhay, ay talaga pong walang maayos na direksyon ng buhay natin. Dapat po, pantay yan. Pareho natin. Actually, 5 aspeto ng buhay yan. At doon sa 5, kasama yung physical, kasama ang social, kasama ang financial, at kasama lalo ang spiritual wellness. Hindi natin pwedeng kalimutan yan. Diba? Sa lahat ng ating ginagawa, kailangan natin ng Panginoon. Sa lahat. Maging sa paglulokad, kailangan mo ang Panginoon. Hindi pwedeng naglulokad ka, wala si Lord dyan. Kailangan mong ipagdasal sa Panginoon na tulungan mo ako, Lord, gamitin mo po ang lokad para gumaling ako. Tulungan mo ako na maintindihan ko po ang lokad. Tulungan mo ako na sa pamamagitan ng paglulokad na ito maging daan upang ako'y tuluyang gumaling. Kasama ng aking buong pamilya. Di ba? Kasi marami tayong akala natin pag spiritual pinag-uusapan ay labas yan. Hindi yan kasama dito, Ate Mags. Hindi yan kasama sa negosyo. Pag business, ay hindi po totoo yan. Kasi ang negosyo mo, hindi naman sa'yo yan. Bigay ng Diyos sa'yo ang business mo. Kaya ipagkatiwala mo sa Panginoon ang negosyo mo, nang sa ganun pagpalain ka. Ang trabaho mo, galing din yan sa Panginoon. Bigay ng Diyos sa'yo yan. Lalo na kung yan ay wala ka namang, hindi ka nanlalamang ng kapwa, at ang trabaho mo ay fair, yung talagang nagtatrabaho ka at nasasweldohan ka ng tama. Lahat yan galing sa Panginoon, hindi mo yung pag-aari. At yan ay pagpapalang nagmula sa Diyos na dapat mong ipagpasalamat. Na huwag mong kalilimutan yan. Pamilya mo, hindi man perfecto pamilya mo, ipagpasalamat mo, huwag mong kalimutan galing sa Diyos ang pamilya mo. Ang mga anak mo, pinahiram yan sa'yo ng Diyos. Hindi mo rin pag-aari yan.
pero pinahiram sa iyo ng Diyos para alagaan mo, ingatan mo, mahalin mo. Huwag mong kalilimutan na ang Diyos ang nagpahiram yan sa'yo. Kaya ipagpasalamat mo ang lahat ng yan. Diba, napakabuti ng Panginoon. Kaya dapat sa pamilya mo ang sentro ang Diyos. Sa trabaho mo, dapat ang sentro ang Diyos. Sa negosyo mo, dapat ang sentro ang Diyos. Sa kahit anong diet na ginagawa mo, kasama ang no carb, dapat ang sentro ang Diyos. Diba? Kasi pag hindi ang Diyos ang sentro niyan, maniwala ka, hindi mo masusustain yan. Hindi ka dyan tatagal. At magkakaroon ka ng pagkakataong mag-resign ka sa trabaho kasi naiinis ka na. Ayaw mo na ituloy yung negosyo kasi ayoko na. Kasi hindi mo nakita na galing ito sa Diyos. Diba? Agad kang bumibitaw. Pero pagkasama mo ang Panginoon sa lahat ng laban ng buhay mo, pagtatagumpayan mo yan. Hindi ka agad-agad susuko. Ilalaban mo yan. Diba? Kasi ganun talaga ang buhay. Wala naman perfecto sa mundo ito dahil nasa mundo pa tayo. Pero ang maganda doon, kapag nandito ka pa sa mundo, pero kasama mo ang Panginoon, hindi man yan perfect, pero parang perfect na because God is with you. Mahal ka ng Diyos. Diba? Sabi nga dito, basahin niyo po ang buong chapter 103 ng mga awit at Psalms. Sa English, Psalms, sa Tagalog, mga awit. Kasi makikita natin dito kung paano tayong tinutulungan ng Diyos. Kung paano niya tayong tunay na kinasihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Di ba? Sabi pa dito ng sample, ito po sa verse 4. Sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Di ba? Yun yung mga reminder ni King David sa kanyang sarili nung binabanggit niya ang mga bagay na ito. Pinapaalalahanan yung sarili niya na, huy, kaluluwa, tandaan mo at alalahanin ang mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo. At ito yung mga binanggit niya. Sabi pa niya dito, sa sarili ang dulot niya kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Because of God, di ba? Malakas ako because may Diyos ako. Magaling ako because may Diyos ako. Gumaling na ako sa aking karamdaman kasi may Diyos ako. Wala kang aangkinin iyo. Lahat ito ay dahil sa Panginoon. Sabi pa niya dito, ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Hallelujah. Diba? Kahit anong sakit na pinagdaanan natin, karamdaman man yan, ginagamot ng Diyos. Hindi na natin minsan namalayan na bilang kung ilang sakit nang dinaanan natin, ilang karamdaman na, pero ngayon nakatayo tayo. Although may mga nararamdaman pa tayo ngayon, pero malakas ka pa din. Nakakatayo at lumalaban ka. Kasi mahal tayo ng Diyos. Dahil tinutulungan niya tayo, ginagamot niya tayo. Diba? At lahat ng yun, sana huwag natin kalimutan. Sana maalala natin sa tuwing tayo ay magsasabi na hirap ng buhay, pinabayaan na ako ng Diyos, kinalimutan na ako ng Diyos, huwag mong sasabihin yun. Dahil kailanman, hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan. Kaya natin yun nasasabi kasi nakatingin ka sa mga bagay na nakikita mo. Tumingin ka sa hindi mo nakikita. Sa Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Diba? Kasi talaga pong ganoon ang tao no? Dahil sa pagkalimot natin sa kabutihan ng Diyos sa atin, marami tuloy tayo nakikita hindi maganda. So, huwag natin kalimutan ng Diyos. Praise God. So, ano pang sabi ng Diyos dito? So, how have you seen God show up in a way that you never want to forget? Thank Him for what He's done and worship Him for who He is. Again, thank Him for what He's done and worship Him for who He is. Huwag natin kalimutan kung anong ginawa ng Diyos sa atin at papurihan natin kung sino siya. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na kayang gawing posible ang imposible. Diyos na hindi ka pinabayaan. Diyos na minahal ka. Diyos na pinatawad ka kahit sobrang dami mong kasalanan. Diyos na inunawa ka sa mga panahong ang hirap mong intindihin.
na lahat ng tao hindi ka maintindihan, pero ang Diyos, kayang-kaya kang unawain, pagpasensyahan. Diyos na nag-provide ng mga pangangailangan mo. Diyos na nagpatapos ng pag-aaral ng mga anak mo. Diyos na nag-iingat sa'yo. Hiwalay ka man sa mga pamilya mo. Diyos na nag-iingat sa pamilya mo kahit hiwalay ka sa kanila. Diyos na kailanman hindi nakalimot sa'yo. Pero ikaw, nakalimutan mo ba ang Diyos? O kinakalimutan mo siya? Dahil mas nakatingin ka sa problema mo, sa pagsubok mo, sa mga pinagdadaanan mo, kesa sa kanyang mga kabutihang nagawa sa'yo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa napakaganda mong mensahe ngayong umaga. Thank you, Lord, for reminding us na hindi ka naman dapat kalimutan. Kahit ano pa ang nangyayari sa buhay namin. Kahit kami paminsan, Lord, ay dumaranas ng napakabigat na problema at pagsubok, sakit karamdaman. Nawa, O Diyos, hindi kami makalimot sa kabutihang ginawa mo sa buhay namin. Palagi ka pa rin sana naming maalala, Lord, na kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo kaming iniingatan, kung gaano mo pinoprovide ang lahat ng aming mga pangangailangan, kung gaano mo kaming inuuna sa lahat, kung gaano mo binigyan kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Nais din namin humingi ng kapatawaran, Panginoon. Sa mga pagkakataong nakakalimutan ka talaga namin. Sorry talaga, Lord. Patawad, Panginoon. Patawad, Lord. Sa mga oras na pati ang pagdadasal, hindi na namin magawa. Pati ang pagbabasa ng Bible, hindi na namin magawa. Ano bang kabisihan ang meron kami para kalimutan ka? Para kalimutan ang kabutihang ginawa mo sa buhay namin. Para sabihin na pinabayaan mo na kami. Para sabihin na iniwan mo kami. Patawad, Panginoon. Patawad, O Diyos. Sa mga bagay na nagagawa namin, hindi ka lugod-lugod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makabango muli. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabago ang aming mga buhay at maayos ito, sampulang aming sambayanan. Hindi kami perpekto, Panginoon. Nagkakasala pa rin kami. Pero kami po nagpapasalamat sapagkat hindi mo kami pinipigilan, hindi mo kami iniiwan. Patuloy at patuloy ka nagpapaalala. Maraming salamat po, Panginoon. Pakaingatan mo po ang bawat isang nanonood ngayon, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga dasal, ang kanilang mga hiling, ang kanilang mga dalangin. Tulungan mo rin sila, Panginoon. Pagtibayin mo ang kanilang pananampalataya. Patuloy mo sila, Lord God, na palakasin. Patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo sila, Panginoon, na ipadamang yung pag-ibig sa kanila. At nawa, O Diyos, ang maging response nila ay sumunod sa iyo, magtiwala sa iyo, at patuloy na kumapit sa kanilang mga pananampalataya. Kailangan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi namin kayang mabuhay nang wala ka. Tulungan mo kami sa bawat oras at sandali na aming mga buhay. At nawa, O Diyos, maging pagpapala rin kami sa iba. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng lakas ng loob na magbahagi ng iyong salita sa ibang tao. Na huwag na manatili na ang mga salita may manatili lang sa puso't isip namin. Bagkus ito, Lord, ay may bahagi namin din sa iba. I-bless mo rin, Lord, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry, ang Global Life University. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas na patuloy mo itong ingatan, gabayan, sampu ng lahat ng mga taong nakatira sa bansang ito. I know, Father God, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, magbabago rin ang mga leaders ng bansang ito. At nawa, dumating ang pagkakataon na sila rin yung makakilala sa iyo. Ingatan mo din, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod mo, ang mga taong nagsusumikap na makasunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kami pong mga nanay ay tulungan mo, Panginoon, na matayuan namin ang pagiging ina sa aming mga anak at pagiging mabuting asawa sa aming mga asawa. I know, Father God, tinutulungan mo kami, pagamat hindi madali na mag-submit, Lord,
I know, Father God, tutulungan mo kami sapagkat walang imposible sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We love you, Lord Jesus. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa ating ngayong umaga. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord. Maraming salamat po sa mga sumama sa ating pong devotion ngayong umaga. Thank you, thank you, thank you, thank you po Ate Jade Mateo, Ate Lucy, Ate Ella. Maraming salamat po sa mga nanood. Bagamat hindi po kayo nag-comment, pero I know nandiyan kayo nanonood. Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Salamat din po sa mga nanood sa atin po sa God Loves You, sa ating pong page na God Loves You. Maraming salamat din po sa mga nanood at sa mga nagla-like, nag-share. Salamat po. At I hope na i-share po ninyo ang video na ito kung sa tingin ninyo ito ay makakatulong sa inyong mga kaibigan, kakilala, mahal sa buhay. At dun sa mga hindi pa po nakafollow, mag-follow po kayo sa Ate Mavs TV at sa God Loves You at mag-subscribe sa ating pong YouTube channel para ma-notify po kayo kapag meron tayong mga uploads at meron tayong mga live na tulad nito para lagi po kayong makaka-attend. Maraming salamat. Patuloy po ninyong sumunod sa kalooban ng Diyos at isama po ninyo ang inyong lingkod sa inyong panalangin. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. See you all again tomorrow at 6:30 in the morning. Kung malate man po, pagpaumanhin nyo at antayin nyo lang po ako. Maraming salamat. God bless po. Always remember, God loves you. Bye.